Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Heart Secret. Sabi nila, Miss Heart, ang pag-aalaga sa matanda ay parang pag-aalaga na rin sa isang bata na bumalik sa pagiging sutil. Pero paano kung ang lolo na dapat mong alagaan ay mahuhulog sa'yo? Magandang araw po sa'yo at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Mara. 25 anyos at sumulat ako dahil gusto kong ibahagi ang naging karanasan ko bilang isang caregiver. Mahirap ang buhay, lalo na kung ikaw ang inaasahan ng mga nakababata mong kapatid. Dahil sa kakapusan sa pera, napilitan akong ihinto ang pag-aaral ko sa kolehiyo bilang isang nursing student. Masakit man sa loob, kailangan kong magtrabaho para may mailaman sa sikmura ang pamilya ko. Doon ko nakilala ang lalaking susubok sa bawat hibla ng aking pasensya. Si Lolo Gustin. Si Lolo Gustin ay 65 taong gulang na byudo. Kilala siya sa kanilang subdivision bilang sutil at pinakamasungit na matanda. Sa katunayan, bago ako pumasok ay nalaman ko na wala pang caregiver ang tumatagal sa kanya ng higit sa 1 linggo. Lahat sila ay sumusuko dahil sa pagiging sutil nito. Pagdating ko pa lang sa tapat ng malaking mansyon niya, kinabahan na ako, Miss Heart. Ang laki ng bahay pero napakatahimik. Parang walang buhay. Pagpasok ko sa sala, doon ko siya unang nakita. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakasimangot at tila bahanda ng manunog sa talim ng kanyang tingin. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Kung iniisip mo na magtatagal ka rito, nagkakamali ka. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon din bago ko pa masira ang araw mo. Bungad niya sa akin na hindi man lang nag-abalang bumati. Ngumiti lang ako kahit na medyo nanginginig ang tuhod ko. Magandang araw po, Lolo Gustin. Ako po si Mara, ang bago niyong caregiver. Hindi po ako basta-basta sumusuko, kaya asahan niyo na magkakasama tayo ng matagal. Doon nagsimula ang kalbaryo ko sa unang araw pa lang. Akala ko ay madali lang dahil sanay naman ako sa ospital. Pero iba tong si Lolo Gustin. Sinasadya niyang ikalat ang kanyang mga gamit sa sahig. Itatapon niya ang kanyang tsinelas sa kung saan-saan. Iahagi sa mga libro at kung minsan ay ibubuhos pa ang tubig sa lamesa para lang may linisin ako. Pinapanood niya lang ako habang naglilinis. Tila ba nag-e-enjoy siya na makita akong nahihirapan. Pero hindi ko siya pinapatulan. Alam ko ang laro niya. Gusto niyang mapagod ako para umalis. Habang nagpupunas ako ng sahig, ramdam ko ang titig niya sa aking likuran. Minsan ay sasadya siyang umubo ng malakas para lang makuha ang atensyon ko. At kapag lumingon ako, iirap lang siya at titingin sa malayo. Pagdating ng oras ng pagkain at pag-inom ng gamot, lalong lumalala ang kanyang pagiging sutil. Ayoko niyan. Mukhang pagkain ng aso ang niluto mo. Reklamo niya habang itinutulak ang plato. Huminga ako ng malalim at nilapitan siya. Lolo Gustin, kailangan niyong kumain para lumakas kayo. Sige po, susubuan ko na kayo basta mangako kayo na uubusin niyo ha. Doon ko napansin na tuwing susubuan ko siya ng pagkain, nananatili ang tingin niya sa akin. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na parang naghahanap ng atensyon. Sa bawat abot ko ng pagkain sa kanya, nararamdaman ko ang panunuri niya sa aking mukha. Para siyang bata na sabik sa pagkalinga ng isang ina o ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Bakit ka ba naging caregiver? Sa ganda mong yan. Siguro ay marami kang manliligaw sa labas. Bigla niyang tanong habang ninanamnam ang pagkain. Kailangan ko pong magtrabaho para sa mga kapatid ko, Lolo. Wala po akong oras para sa mga manliligaw. Simpleng sagot ko. Napansin ko ang bahagyang pagngiti niya. Tila ba ay nasiyahan sa kanyang narinig. Bakit po ba napakasungit niyo? Sabi nila, wala raw tumatagal sa inyong caregiver dahil sa ugali niyo. Tumitig siya sa malayo at tila ay may naalala. Ang mga taong pumupunta rito ay pera lang ang habol. Walang nagtatanong kung kamusta na ang matandang tulad ko. Lahat sila ay nagmamadaling matapos ang shift para makauwi. Sa pagkakataong yun, nakita ko ang bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, Miss Heart.
Hindi pala siya masungit dahil masama siyang tao, kundi dahil nasaktan siya ng panahon at kawalan ng tunay na kasama. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kabilang silid, nakarinig ako ng kalabog mula sa kwarto ni Lolo Gustin. Agad akong tumakbo para tingnan kung ano ang nangyayari. Doon ko siya nakita sa sulok. Tanging isang maliit na lampshade lang ang nagbibigay ng liwanag. Hawak niya ang isang lumang vinyl record at hirap na hirap siyang patugtugin ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay at bakas sa kanyang mukha ang pagkairita. Bakit ba ayaw pumasok nito? Pati ba naman itong plaka na ito ay lalabanan ako? Bulong niya sa sarili habang pilit na isinasaksak ang plaka. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Naramdaman ko ang kuryente sa pagitan ng aming mga balat. Napatingala siya sa akin at sa unang pagkakataon, wala ang kasungitan sa kanyang mga mata. Ang nakita ko ay ang matinding pangungulila. Dahan-dahan lang po, Lolo. Hayaan yung tulungan ko kayo. Sabay naming hinawakan ang vinyl record. Nararamdaman ko ang init ng kanyang palad sa ibabaw ng aking kamay. Sabik na sabik niyang pinapanood ang bawat galaw ko hanggang sa tuluyan naming mailagay ang plaka sa player. Nang magsimulang tumunog ang isang lumang kanta, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya binitawan ang mga kamay ko. Salamat, Mara. Matagal ko na itong gustong marinig muli. Pero wala akong kasama para tulungan ako. Mahina niyang sabi habang nakatitig sa aking mga labi. Bigla ay naramdaman ko ang marahang paghila niya sa aking kamay. Pwede mo ba akong pagbigyan ng isang sayaw? Kahit ngayon lang. Pakiusap niya na may halong pagsusumamo. Nag-alinlangan ako noong una dahil alam kong kailangan niyang mag-ingat sa kanyang pagkilos. Pero nang makita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, hindi ko siya natanggihan. Dahan-dahan ko siyang tinulungang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Isinandal niya ang kanyang bigat sa akin habang ang isa naman niyang kamay ay may ingat na pumulupot sa aking bewang. Ang isa naman niyang kamay ay nanatiling nakahawak ng mahigpit sa aking palad. Nagsimula kaming sumayaw sa gitna ng kwarto habang ang musika ay umaalingaw-ngaw. Ramdam ko ang hininga niya sa aking leeg na nagbibigay ng kakaibang kilabot sa buo kong katawan. Sa bawat hakbang namin, lalong humihigpit ang kapit niya sa akin na tila ba ay natatakot siyang bitawan ako at baka mawala ang panaginip. Doon ko napagtanto na ang kasungitan ni Lolo Gustin ay balot lamang para itago ang kanyang takot na maiwang mag-isa. Sa gabing yun, habang magkadikit ang aming mga katawan, naramdaman ko na may mas malalim pang kwento sa likod ng sutil na matanda. Hindi ko alam kung bakit pero parang pati ako ay unti-unting nahuhulog sa misteryong bumabalot sa kanya. Ang simpleng pagtulong ko na mailagay ang plakang yon at ang pagsayaw naming dalawa ang naging simula ng isang koneksyon na hindi ko inaasahan. Lumipas ang mga linggo at hindi ko na namalayan kung paano unti-unting nagbago ang pakikitungo ko kay Lolo Gustin. Ang dating inis at pagtitimpi sa kanyang kasungitan ay napalitan ng isang uri ng pagkasabik na hindi ko maipaliwanag. Hindi na lang ito basta trabaho para sa akin. Sa tuwing papasok ako sa mansyon, hinahanap-hanap ko na ang kanyang mga mapanuksong hirit. At ang mga tingin niyang tila ba ay binabasa ang bawat iniisip ko. Napansin ko rin na tila nagiging maparaan ang matanda. Madalas siyang magreklamo na masakit ang kanyang tuhod tuwing maglalakad kami sa malawak na garden. Pero napapansin ko na kapag hindi ako nakatingin, nakatatayo siya ng diretsyo. Alam kong nagkukunwari lang siya para lang palagi akong nakahawak sa kanyang braso at para palagi siyang nakasandal sa akin, Miss Hart. Mara, dahan-dahan lang. Parang bibigay na naman ang mga tuhod ko. Kailangan ko ng suporta mo. Mahina niyang sabi habang mas lalong isinisiksik ang kanyang katawan sa akin. Nako, Lolo Gustin, baka naman kailangan lang nating dagdagan ng exercise niyo para hindi kayo laging nangihina. Biro ko sa kanya. Pero deep inside ay kinakabahan ako dahil sa sobrang lapit ng aming mga balat. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan sa tuwing humahawak siya sa aking bewang para balansehin ang kanyang sarili.
Isang umaga, habang inaahitan ko ang balbas sa kanyang mukha, mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Nakaupo siya sa kanyang silya habang ako naman ay nakatayo sa harap niya. Halos magkadikit na ang aming mga mukha para masiguradong malinis ang pagkakaahit ko. Ramdam ko ang kanyang malalim na paghinga na tumatama sa aking leeg. Sa bawat haplos ng aking kamay sa kanyang panga, napapansin ko na sa kabila ng kanyang edad, bakas pa rin ang kakisigan nito. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng buhay. Tila ba ay hindi ito ang mga mata ng isang taong dapat ay nangihina na. Sabik na sabik siya sa bawat pagkakataon na hinahawakan ko ang kanyang balat. Alam mo, Mara, ikaw lang ang tanging caregiver na nakagawa nito ng maayos. Ang iba ay nanginginig ang kamay sa takot sa akin. Pero ikaw, matapang ka. Bulong niya habang nakatitig ng diretsyo sa aking mga mata. Kailangan ko po kasing ayusin, Lolo. Baka masugatan po kayo. Sayang naman ang kakisigan niyo kung magkakapasa kayo. Sagot ko habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Bigla siyang ngumiti ng nakakaloko. Isang ngiting nagpabilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos noon ay dinala niya ako sa kanyang library. Inilabas niya ang isang makapal na album ng pamilya. Gusto kong makita mo ang pinagmulan ng kasungitan ko, Mara. Biro niya. Habang nagbubuklat kami ng mga pahina, nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang mga larawan niya noong kabataan niya. Si Lolo Gustin noong nasa 20 anyos pa lamang ay sadyang napakagwapo at matipuno. Nakasuot siya ng uniforme ng sundalo sa isang litrato. At kitang-kita ang laki ng kanyang mga braso at ang tikas ng kanyang tindig. Hindi ko napigilang mapahinga ng malalim at makaramdam ng matinding kilig habang nakatingin sa larawan. Wow, Lolo Gustin! Kayo po ba talaga to? Ang gwapo niyo po pala talaga noon. Mukhang marami kayong pinaiyak na babae. Sabi ko habang hindi maalis ang tingin sa album. Tumawa siya ng malakas. Isang tawang puno ng pagmamayabang. Huwag kang magulat, Mara. Hanggang ngayon naman ay wala pa ring nagbabago. Maaaring tumanda na ang balat ko. Pero ang lakas ko ay nananatiling nandito. Sinasabi ko sa'yo, kahit ganito na ako, malakas pa rin ako. Lalo na sa, alam mo na. Walang binatbat ang mga kabataan ngayon sa tibay ko. Pangangalandakan niya habang nakatitig ng mapanukso sa akin. Uminit ang buong mukha ko sa sinabi niya. Naku, Lolo, kung ano-ano na po ang iniisip niyo. Masyado po kayong mapagbiro. Nauutal kong sagot habang pilit na isinasara ang album. Hindi ako nagbibiro, Mara. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Dagdag pa niya na may kasamang kindat. Doon ko naramdaman na ang asaran naming dalawa ay hindi na lamang basta laro, Miss Hart. Dumating ang gabi at biglang bumuhos ang malakas na ulan na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ilaw. Napakadilim sa loob ng malaking bahay. Agad akong kumuha ng kandila at naglakad patungo sa kwarto ni Lolo Gustin dahil alam kong baka matakot siya o kailangan niya ang tulong ko. Habang naglalakad ako sa pasilyo, bigla akong may nakabangga sa dilim. Dahil sa gulat, aksidente akong napayakap ng mahigpit sa taong nasa harapan ko para hindi ako matumba. Si Lolo Gustin pala yun. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo. Hindi gamit ang kanyang wheelchair. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kanyang matitigas na braso na pumulupot sa aking bewang. Magkadikit ang aming mga dibdib at ramdam na ramdam ko ang bawat kabog ng kanyang puso. Napakabilis at napakalakas nito. Tila ba ay bumalik siya sa pagiging binata dahil sa sobrang lapit naming dalawa. Amoy na amoy ko ang kanyang bango na humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Mara, nandito ka lang pala. Mahina niyang bulong sa aking tenga. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng kakaibang kuryente sa buo kong pagkatao. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko ay lalamunin ako ng pagnanasa sa sobrang lapit niya. Nakalimutan ko ang lahat. Ang agwat ng aming edad, ang aking propesyon, at ang utang na loob ko sa kanyang pamilya.
Ang tanging alam ko lang ay ang init ng kanyang mga yakap sa gitna ng madilim na pasilyo. Lolo Gustin, ang lakas po ng tibok ng puso nyo. Nauutal kong sabi habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang matikas na balikat. Dahil ito sa'yo, Mara. Ikaw lang ang nakagawa nito sa akin pagkatapos ng napakahabang panahon. Sagot niya habang mas lalong humihigpit ang yakap sa akin. Sa gabing yon na walang kuryente, ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas at ang mabilis na paghinga naming dalawa ni Lolo Gustin. Sa gitna ng dilim at ng nanunuot na lamig, sabik na sabik kaming humanap ng init sa isa't isa. Doon ko natikman ang hindi ko inaasahang haplos mula sa isang lalaking akala ko ay hinang-hinana dahil sa kanyang edad. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa paghawak ng plaka, naging matatag at mapangangkin sa aking katawan. Hindi ko napigilan ang aking sarili nang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan na dumikit sa akin habang dahan-dahan kaming naglalakad patungo sa kanyang silid. Pagdating doon, mabilis niyang pinaglakbay ang kanyang mga kamay sa aking katawan at ramdam kong sanay na sanay siya pagdating dito. Pinalakad niya ang mga labi niya sa aking leeg at mabilis namang kumilos ang aking mga daliri sa pag-alis ng mga telang nakaharang. Saglit niyang pinagmasdan ang aking kabuuan. Pagkatapos ay muli niyang siniil ng marahang halik ang aking labi. Mga daing namin ang pumuno sa katahimikan ng madilim na silid. Sinulit namin ang pagkakataon na magkadikit ang aming mga katawan. Sa gabing yon, sa gitna ng malambot na kama, doon ko naramdaman ang tunay na bagsik ni Lolo Gustin. Hindi ko akalain na ang isang 65 taong gulang na lalaki ay may itinatagong lakas na hihigit pa sa isang aktibong binata. Bawat galaw niya ay puno ng diin at pagnanasa na tila ba ay matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Mula ng gabing yon, hindi na ako nakatakas sa tukso, Miss Hart. Tuwing gigising ako sa umaga, hindi na ang pag-aalaga sa matanda ang nasa isip ko, kundi ang pagpapakasawa sa init na tanging siya lang ang nakapagbibigay. Baligtad na ang nangyayari sa loob ng malaking bahay. Dahil hindi na ako ang nag-aalaga sa kanya. Dahil siya na mismo ang nag-aalaga sa akin. Napatunayan ko na totoo ang kanyang pagmamayabang, na malakas pa siya sa ganung bagay at walang binatbat ang mga kabataan ngayon. Minsan nga ay inaabot kami ng 2 oras bago matapos. Hindi ko na rin iniisip ang trabaho ko bilang caregiver. Dahil sa mga sandaling yon, ako ang nagiging reyna ng kanyang silid at siya ang haring nagpapasunod sa akin. Halos 1 taon din kaming namuhay sa ganong paraan, Miss Hart. Ngunit ang aming kaligayahan ay biglang nagambala nang umuwi ang kanyang panganay na anak na si Emilio galing Amerika. Laking gulat ko nang sabihin ni Emilio na plano nilang isama si Lolo Gustin sa ibang bansa para doon na ito tumira ng permanente. Labis akong kinabahan dahil alam kong mawawala sa akin ang lalaking nagbigay sa akin ng bagong buhay at kakaibang ligaya. Maging si Lolo Gustin ay nagulat sa biglaang desisyon ng kanyang anak. Ngunit hindi siya nagpadala sa kagustuhan nito. Hinarap niya ang kanyang anak nang may paninindigan at hindi na nagkunwaring mahina ang kanyang mga tuhod. Emilio, anak, hindi ako sasama sa inyo sa Amerika. Gusto kong manatili rito sa tabi ni Mara. Dito ko naramdaman ang tunay na buhay na matagal ninyong ipinagkait sa akin dahil sa inyong pag-alis at pagpapabaya. Matigas na pahayag ni Lolo Gustin habang hawak ang aking kamay. Inamin niya sa harap ni Emilio na gusto niya ng bagong buhay kasama ako, ang kanyang caregiver na naging higit pa sa isang tagapag-alaga. Hindi makapaniwala si Emilio at halos mapamura sa gulat habang nakatingin sa aming dalawa. Dad, nahihibang na ba kayo? Caregiver niyo lang siya. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa subdivision na to at ng ating mga kamag-anak? Ngunit nagmatigas ang matanda at sinabing wala siyang pakialam sa sasabihin ng mundo. Wala nang nagawa si Emilio kundi ang sumuko at tanggapin ang desisyon ng ama. Bago siya bumalik sa Amerika, sinabihan niya ako na ako na ang bahala sa matanda at huwag na huwag ko daw itong pababayaan.
dahil ito na ang huling hiling ng kanyang ama. Sa aming pagsasama, binayayaan kami ng isang anak na babae na naging katuwang namin sa ligaya at naging bunga ng aming pagmamahalan, Miss Hart. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, dumating ang oras na kailangan na niyang mamahinga ng tuluyan. Pumanaw si Gustin, ilang taon ang nakalipas dahil sa kanyang katandaan. At sa kanyang pag-alis, iniwan niya sa akin ang malaking bahagi ng kanyang yaman. Ang malaking bahay at ang iba niyang mga ari-arian. Ginawa niya akong legal na tagapagmana dahil ako lang daw ang nagparamdam sa kanya na siya ay buhay pa at mahalaga hanggang sa huling hininga niya. Sa kasalukuyan, hindi ko maikakaila na malungkot ako dahil wala na ang aking minamahal na si Gustin. Hinahanap-hanap ko pa rin ang kanyang init sa gabi at ang mga mapanuksong biro niya na nagpapatibok sa aking puso. Mapalad pa rin naman ako dahil maayos ang aming kalagayan ngayon at sapat ang iniwan niyang yaman para sa kinabukasan ng aming anak hanggang sa paglaki nito. Maaaring sa mata ng iba ay makasalanan kami dahil sa agwat ng aming edad at sa paraan ng aming pagsasama. Pero para sa akin, si Gustin ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo, nang walang takot at kung paano tamasahin ang bawat sandali ng buhay habang may pagkakataon pa. Ang kanyang sabik na pagpasok sa aking buhay ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Hindi naging madali ang lahat dahil marami ang bumabatikos sa akin, Miss Hart. Lalo na ang mga taong naiinggit sa swerteng natanggap ko. Pero tinitiis ko ang lahat para sa aming anak. Kaya sa mga listeners, sa tingin niyo po ba, tama ba na pumatol ako sa isang matandang inalagaan ko lang dapat noong una? Maituturing bang tunay na pag-ibig ang namagitan sa amin o dala lang ba ito ng matinding pagnanasa at pangangailangan ng bawat isa? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano po ang gagawin nyo o ang isasagot nyo sa mga taong bumabatikos sa inyo? Hanggang dito na lamang po ang aking confession, Miss Hart. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Sana ay may napulot kayong aral tungkol sa pag-ibig na walang kinikilalang hangganan. At sana ay mabigyan nyo rin ako ng kasagutan sa aking mga katanungan. Ang inyong sender, Mara.